Samantala, umabot po sa halos ikalawang palapag ang tubig baha sa ilang barangay sa Rodriguez, Rizal. Agad na lumikas po ang mga residente pero may ilan-ilan ding piniling manatili muna sa kanilang tahanan. Ang update mula kay JM Pineda Live. JM? Ayan, ilang mga pamilya nga nananatili pa rin dito sa covered court ng Barangay Burgos sa Rodriguez, Rizal dahil halos umabot ng ikalawang palapag na kanilang bahay ang tubig baha. Hindi na nagdalawang isip ang mga residente ng Barangay Burgos matapos makitang umangat na ang level ng tubig sa ilog na malapit sa kanilang lugar. Lumikas agad ang mga ito para di naabutin pa ng mataas na baha. Ang barangay naman na agad na inihanda ang sleeping tents para sa mga evacuees, lalo pa at matagal humupa ang baha sa lugar. Pero sa kabila niyan, may mga residente pa rin pinili na lang manatili sa kanilang mga bahay. Kabilang na nga dyan ng ilang mga individual sa Sterella Home Subdivision na halos gabinti ang tubig. Ayon sa mga residente, palalim ng palalim ang tubig baha sa lugar kapag pumasok. Bistulang dagat na nga rin ang itsura ng lugar dahil sa taas ng baha. Base sa huling bilang ng Barangay Burgos, aabot sa higit 200 pamilya ang lumikas at nanatili sa evacuation center hanggang ngayon o katumbas yan ang nasa 800 individual. Sa huling bulletin ng Pag-asa kaninang alas 5 ng umaga, nasa ilalim pa rin ang orange rainfall warning ang lalawigan ng Rizal, kaya asahan pa rin ang malakas na ulan at posibleng pagbaha sa buong probinsya. Dayan, sa ngayon nga ay nagbibigay na rin ng mga stab yung mga pamunuan ng barangay dito sa Barangay Burgos. At sa ngayon nga ay mamaya rin ay pupunta dito si Secretary Gatchalian para ibigay yung tulong dito sa mga residente ng Barangay Burgos. Kung nakikita nyo rin sa aking lugar, sa kinatatayuan natin, nandito pa rin yung ibang mga pamilya at yung mga tents na kanilang tinutuluyan. Dayan? Alright, so JM, nandyan ka sa isang evacuation area, tama ba? Mga ilang mga evacuees or mga residente ng Rizal ang nariyan dun sa area kung saan ka nakabantay? Dayan, sa ngayon ay nasa 800 mga katao yung nandito ayon dun sa sinabi ng barangay sa atin kanina. Katumbas yan ng 200 pamilya na lumikas. Especially dun sa kanina, tinignan natin yung itsura noong Sterella Homes, medyo mataas na talaga yung baha doon at hindi na rin kayang lakaran ng ibang tao. Kung makikita nyo, pag nakita nyo yung pinaka-video, hanggang bewang na yung taas ng baha doon at hirap na rin yung mga kotse na dumaan doon sa lugar. Dayan. So, kamusta? Kasi parang meron ba silang komportableng mahihigaan dyan sa binabantayan mong area, no, JM? At saka, since anong oras pa sila nandyan? Kagabi pa ba sila na tumungo dyan sa particular evacuation area na yan, JM? Then sa ngayon nakikita natin may sleeping tents na nandito sa kanilang area at nung tinignan natin yung loob, komportable yung mga taong nandito sa evacuation center. Ayon dun sa isang opisyal ng barangay na nakausap natin, kahapon ng umaga pumunta dito yung ilang mga pamilya pero pagdating ng mga tanghali, medyo lumakas na yung bugso ng ulan at tumaas na nga yung tubig dun sa malapit na ilog sa kanilang lugar, especially doon sa Sterella Subdivision, talagang nagsipuntahan na yung mga pamilya dito. Kahapon daw ng umaga yon. Dayan. Si Patrick ito, ikaw ay nandyan ngayon, tama, sa Rodriguez, Rizal. Pero nung papunta ka dyan, kamusta naman yung daanan nga? Yung lagay ng kalsada natin dyan, papunta dyan sa Rodriguez, gaano kataas yung baha na kailangan suungin? May mga stranded ka bang nakita mga motorista habang papunta ka dyan sa iyong coverage? Patrick, kanina nung dumaan tayo dito, medyo mayroon pa rin mga kaunting gutter deep na taas ng baha nung time na papunta tayo dito sa Rodriguez, Rizal. Pagdating naman doon sa Commonwealth, kasi isa rin yung sa dadaanan papunta dito sa Rodriguez, Rizal, wala nang gaanong baha. Pero may mga motorista pa rin na hirap dahil sa sobrang lakas ng ulan, mahirap pa rin bumiyahe. Lalo na yung mga motorista natin na naka-motorcycle lamang dahil sa lakas ng ulan. Patrick. JM, panghuli na lamang, siguro may mga nakausap ka rin dyan, mga evacuees. Ano yung mga pangunahin nilang pangailangan? Kasi baka mayroon din mga gusto mag-abot ng tulong sa mga apektadong residente, JM. Dahil sa huling kausap natin sa kanila, ang pangunahing pangailangan talaga nila ay yung matutuluyan. At sa ngayon nga, inibigay na rin yun ng barangay dahil may mga sleeping tents
Pangalawa, syempre yung pagkain na kailangan nila sa pang-araw-araw, lalo pat hindi alam ng barangay kung kailan ba huhupa itong baha, lalo na doon sa Estrella Home, sa iba't ibang mga barangay pa o iba't ibang lugar dito sa Barangay Burgos. Dayan. Maraming salamat sa update, JM Pineda, at ingat kayo dyan.